Si Assistant Director Perpetua Werlina Reyes Lim ng DTI E-Commerce Bureau. Magandang umaga po, AD Werlina. Umaga po, Ma'am Cheryl, and sa ating pong mga nakikinig at mga nanonood. Magandang umaga po sa lahat. Opo, si Angel po ito, AD. Opo. Ay, Yes po. magandang umaga, Ma'am Angel. Yes, good I'm morning po. Oh, sorry. it's okay, it's okay. Opo, ma'am, meron po kayong ginawang partnership, ang DTI E-Commerce Bureau sa Direct Selling Association of the Philippines. Ano po ang layunin nito, ma'am? Ma'am, ang Department of Trade and Industry to E-Commerce Bureau, yung bureau po namin, ay lumagda ng isang Memorandum of Understanding sa DISA po. Ito po, ang layon po nito ay para po ito sa Direct Selling Association of the Philippines, sa DISA. Ang Mm-mm. layunin po nito ay, ito po isang collaborative framework kung saan po ang objective nito ay matugunan ang mga unauthorized selling na nangyayari po online. And para po dito, ang ating pong mga unfair online business practices ay matugunan din ng mabilisan po ng departamento. Opo, AD Worley, ano po ba ang lawak ng problema ng unauthorized online selling sa Pilipinas sa ngayon? Sa ngayon po, habang lumalaki ang e-commerce, ay dumadami po ang ating mga nagiging problema po sa mga unauthorized selling of goods. Lalo na po doon sa may mga legitimate companies na within the direct selling industry. Meron pong mga produkto na nakikita natin na binibenta online pero wala naman siyang legitimate na authorization o pahintulot mula po sa brand owners o sa kumpanya. Dahil dito, may mga dumadaan sa hindi tamang distribution channel at saka po makikita din natin na mayroong mga bentahan ng mga peke at counterfeit goods na lumalabas sa ating mga online platforms. AD Berlina, ano po yung pinakakaraniwang modus ng mga nagbebenta na itong mga illegal at mga pekeng produkto online? Ang mga karaniwang modus po na nakikita natin ay ah, pagbebenta po ng sinasabi ay ito po ay dumaan sa isang distribution channel, kung kumbaga mapaglinlang po at mapanlamang na practices. May Mhm. mga deception po na ginagawa ang isang online seller pero sa katotohanan hindi naman po pala yung dumaan sa isang distribution channel kung ang produkto po ay under ng isang direct selling na industry or organization. At dahil dito, kung mapanlin lang, nakikita natin na minsan hindi genuine yung produkto na ibinibenta. Oo. At meron din pong mas mataas na presyo at hindi nauukol sa standards ng isang na pinapataw ng direct selling industry. Kumbaga expectations versus reality, 'di ba? Reality, Tama yes, po that's ba? true. Apo, apo. Opo. AD Worley, paano po makakatulong yung kasunduan ng DTI at saka po ng DISA para po mapigilan itong talamak na illegal na online trade po sa Pilipinas? Mahalaga po na nagkaroon po ng coordination ang DTI E-Commerce Bureau at ang ito pong DSAP. May mga areas of cooperation po na nakapaloob po dito po sa Memorandum of Understanding na ito sa pagitan ng ECB at DSAP. Ang una po ay ang pag-address sa mga unauthorized online selling of goods, kabilang po ang maayos na pagtukoy kung saan po maaaksyonan po ang mabilis kung meron po nagbebenta ng online nang walang pahintulot mula sa direct selling company. Ang pangalawa naman po ay nagpapalakas po sa information sharing at coordination sa pagitan ng gobyerno at ng direct selling industry at para mas maging mabilis po at epektibo po ang pag-aksyon kung meron man pong mga reklamo. Mm. Ang pangatlo po ay meron po dito nakasaloob po ang capacity building initiative na maaari pong gawin upang mapalakas ang kaalaman ng hindi lang po ng mga concerned officer pero para na rin po sa mga stakeholders, consumers, at para po magkaroon ng kalaman ukol sa e-commerce regulation at saka po doon kung ano po yung mga enforcement mechanism na sinasagawa po ng departamento at kung ano-ano rin po kung dapat na requirements na i-comply ng isang industry or Mhm. isang online selling na merchant or
e-retailer. Opo. Ma'am, speaking of action po ng ating pamahalaan, especially ang DTI, may mga nagrereklamo po ba ng mga kababayan natin dyan sa DTI? At kung meron man, gaano nakadami yung mga napapanagot? Kasi nga, sabi nga natin kanina, talamak itong mga mapanlin lang na mga produkto online. Marami na po, wala lang po akong figure sa ngayon, pero marami na po nagrereklamo. Pero sa mga ganito pong mga klase ng reklamo, ng mapanlin lang at unfair business practice, nagpo-fall po ito under deceptive practice, lalo na kung yung mga unauthorized selling po ay yung pagbebenta ng mga produkto na hindi na nga po dumaan sa lehitimong distribution channel, minsan hindi pa genuine. At Mm-mm. dahil dito, mataas pa yung presyo. Correct. Dahil marami na po na natatanggap na reklamo po ang departamento sa mga ganitong klaseng modus po ng pagbebenta. And kaagaran naman po agad na nagbibigay ng aksyon ang DTI kung meron po mga reklamo at meron din po naman kaming ginagawa na proactive na monitoring na nalalaman namin. Hindi lang dahil may reklamo, Mm-mm. pero may mga approaches po kami na ginagawa kagaya po ng aming mga regular na monitoring. Opo. Kaya nakikita po namin kung gaano na po kadami yung mga online seller na nag-i-engage sa mga ganito po na klase ng negosyo. Opo, ang problema kasi minsan dito, AD, halimbawa ngayon active itong page na ito na nagbebenta ng mga hindi lehitimong produkto, pero mamaya-maya wala na-down na, tapos nag-create na naman ng panibago at doon naman sila ulit mambibiktima. Opo, ang DTI po ay may agaran ng mga aksyon. Ito po ay talagang isang realidad na mabilis magpalit ang mga online seller natin. May mga strategy na po sila ngayon na ginagawa. Okay, ite-take down ng DTI, magpapalit lamang. Pero kung dahil po sa ganito pong na mga pamamaraan, ang DTI naman din po ay merong ginagawang ah, sweeping na pagmomonitor. Ibig sabihin, araw-araw na tinitingnan kung magpalit ka man ng business name, certificate mo, kung magkaroon ka man ng panibagong pangalan sa as online seller, makikita at makikita po yon ng departamento kung hindi ka talaga compliant sa mga requirement na naaayon po sa batas. Sige nga, ano po ang parusa para naman matakot yung ating mga kababayan kapag sila'y nahuli? Ano po ang parusa sa mga mapapatunayan na mga nagbebenta ng mga counterfeit o mga peke na produkto po online? Ganito po, bago naman po tayo pumunta agad sa pagpaparusa o pagpa-file ng formal charge, ibibigyan ko po muna ng kung ano po ba yung mga enforcement mechanism na ginagawa po ng DTI. Mm-mm. Kapag may nakita po kami na labag po at hindi naaayon po sa requirement ng batas, maaari po mag-issue ang DTI muna ng compliance order. Kung siya po ay nasa isang platform, sa platform po kami mag-i-issue ng compliance order o kaya takedown order kung talagang very transparent na may violation na po ang isang merchant. Pwede compliance order, takedown order, at pwede rin po mag-file ang DTI ng formal charge kung saan po ang mga sanction or penalties po na ay pwede pong i-impose kapag na decisionan po yung ating pong formal charge. Ang ating pong penalty dito ay nag-range po ng meron po tayong range, iba-iba po, depende po sa reklamo po Mm-mm. na meron po tayong 20,000 minimum penalty to 100,000 penalty, 100,000 for the first offense. Meron po tayong range may first offense, second offense, third offense. Ito po ay kanya-kanya rin po ito kung ano pong violation na nakomit po ng isang e-retailer. Meron po tayo doong nakalagay na kung ang merchant po ay ito po ay nakakomit ng deceptive, unfair, or unconscionable sales act or practice, dito po papasok yung unauthorized selling natin. Ito po ay, ang fine po nito ay nag-range po from 20,000 pesos up to 500,000 pesos.
Mhm. So, pwede pala halimbawa yung nakita natin online, AD Werlina, halimbawa itong produkto nito ang ganda, 'di ba? Malaki. Tapos pagdating sa iyo, anyari, parang gano'n, 'di ba? Magugulat ka. Opo, So, pwede po namin yung ireklamo diyan po sa opo. iyon. Yan po ay tinatawag natin na deceptive Mhm. practice na maaari pong magreklamo ang isa pong consumer. At ang DTI din naman po, kung sa kanyang pagmamonitor ay makita rin po na hindi compliant ang isang merchant, Mm. pwede po kaming mag-file ng kaso against that online merchant. Opo, paano yung halimbawa, AD Werlina, no? Yung mga seller, ang sinasabi doon, hindi mo pwedeng ibalik hanggat walang video. Halimbawa, nadismaya ka doon sa produkto pero hindi mo pwedeng i-return hanggat hindi mo na-videohan. Di ba may mga ganun minsan na kondisyon na pagbabalik po ng produkto? Opo, ayon po sa ating Consumer Act of the Philippines, nagko-complement po naman ang Internet Transaction Act sa ating Consumer Act of the Philippines. So kung ano pong violation na makikita natin against the online merchant, i-apply po natin. Dahil naaayon po sa Consumer Act of the Philippines, basta depektibo ang produkto na nabili, maaari pong humingi ng remedyo ang isang consumer. Ito po yung pwedeng papalitan, Mhm. pwedeng Refund. mag-refund, o Mhm. pwedeng ipa-repair muna sa umpisa. Ito po, kahit walang video, kung talagang depektibo ang produkto, ay talaga po karapatan po ng isang consumer na humingi po ng remedyo sa online merchant. Kaya maaari po natin sabihin na itong video ay hindi isang requirement. Subalit alam naman natin, naiintindihan din natin, ito naman ding video na hinihingi ng isang online seller ay para din sa kapakanan din naman ng both ng kapakanan nila ng Mm. isang seller at kapakanan din ng isang consumer na tatanggap ng produkto dahil alam naman natin na dumadaan pa ito sa isang delivery. Meron po Mm. tayong third party rider. So, yun naman po ay para din sa kapakanan ng both parties. Pero naaayon sa batas, kahit wala naman pong video, ay may karapatan po ang isang consumer na hingin po kung anong naaayon na remedyo sa ating Consumer Act of the Philippines. Ayan, malinaw yan mga kasama ha, kahit walang video. Anyway, AD Werlina, saan po maaring tumawag, mag-message ang ating mga kababayan? Sakasakali po na meron po silang complaints at ito'y bukas po ba 24 oras? Opo. Sa ngayon po, meron po tayong online complaints handling ang DTI. Ito po yung consumer care system. Magla-login lang po sa consumer care at doon na po maaari po mag-file online ng complaint po ang isang consumer. Maaari pong direkta na mag-email po sa e-commerce at dti.gov.ph. Ito po yung aming bureau po. Opo, panghuling mensahe na lamang po siguro, AD Werlina, bago po namin kayo bitawan sa ere. Ang mensahe ko po para sa ating consumer at sa ating mga online sellers. Sa ating pong mga consumer, habang patuloy na lumalago ang ating e-commerce sa bansa, ay dapat po ay patuloy tayong maging mapanuri at responsabling consumer nang sa ganun po ay maiwasan natin ang ang pagbili ng mga produkto na alam natin na hindi naaayon sa requirement ng batas. At para naman po sa ating mga online seller, kami po sa DTI ay nananawagan na mag-comply kayo sa mga requirement na naaayon po sa batas at sumunod sa tamang proseso nang sa ganun ay maiwasan natin ang paglabag sa batas. At dahil dito, inaanyahan din po namin ang ibang stakeholders o kaya ang mga industry groups na makipag-ugnayan lamang po sa departamento upang lalong mapaunlad ang e-commerce at magkaroon po ng sama-samang pagtutulungan na gawin ang isang safe, fair at trustworthy na e-commerce ang ating pong environment. Okay, with that, maraming salamat po, Assistant Director Werlina, sa inyong oras at panahon dito po sa aming programa. Mabuhay po kayo at ang DTI. Marami pong salamat at magandang umaga po muli. Mga kasama si Assistant Director Perpetua Werlina Reyes Lim ng DTI E-Commerce Bureau. Noong panahon